Now, maraming types ng factoring. Meron tayong pag-factor using GCF, meron tayong quadratic equation na kailangan i-factor, meron tayong factoring using grouping method. Pero ngayon, dun tayo sa basic operations or basic step ng pag-factor. At umpisahan natin yan sa factoring using GCF. Ang GCF is greatest common factor. Now, bago tayo mag-factoring using GCF, dapat alamin nyo muna kung ano ba yung greatest common factor. So, meron akong mga examples dito na nagpapakita ng greatest common factor given a numerical value at saka given an expression. So, I have dito, meron akong 2, 4, and 6. So, ang greatest common factor niyan, ibig sabihin, kailangan nyo kunin yung isang number na yon na makakapag-divide, yung highest number na makakadivide sa 2, 4, and 6. So, sa 2, ang factors natin dyan is 1 and 2. Ang factors naman natin sa 4 is 1, 2, and 4. Ang factors naman natin sa 6 ay 1, 2, 3, and 6. And then, kunin natin yung mga negative numbers niyan at yun din yung mga factors niya. Pero dito, mapapansin nyo, hinahanap natin si greatest common factor. So, sa bawat number na to, na 2, 4, and 6, ang common sa kanila is 2. At yun yung highest number na common sa 2, 4, and 6. So, that means ang GCF ng grupo ng number na to is 2. Now, itong number 2 naman, I have mx squared, mxy squared, at xyz. So, ang greatest common factor niyan kapag in-expand ko yung bawat term, yung mx squared, I have m, tapos dalawang x. Yung mxy squared, I have m, x, y, y. At si xyz, meron akong xyz. So, ang common or greatest common factor nila, si x, at saka si x. So, isang x lang yung greatest common factor ng terms na to. So, yan yung GCF na tinatawag. Now, pag kinumbine mo naman silang dalawa, meron akong terms na to, yung number 3, meron akong 15x squared, 15xy squared, 30x squared y, at saka 9xy squared. So, pag in-expand ko siya, yung mga factors ng 15, I have 1, 3, 5, and 15. At yung y squared, x, tas dalawang y. Yung 30x squared y naman, meron akong 1, 2, 15, 5, 3, 10, and 30. Tapos yung meron akong dalawang x at saka isang y. At yung 9xy squared naman, meron akong 1 times 3 or 1, 3, and 9. Tapos x at dalawang y. Now, mapapansin nyo, ang greatest common factor nitong tatlong terms na to, sa coefficient mo, ang greatest common factor is 3 kasi yun yung common dun sa tatlo. Tapos pagdating naman sa x, isang x, isang x, isang x, so meron ka rin greatest common factor na x, at sa y naman, meron kang isang y, at isang y. Yun yung common factor dito sa mga terms na to. So, ang GCF mo is 3xy. So, ngayong alam nyo na kung ano yung greatest common factor, kaya nyo na mag-factor ng isang polynomial using this method. So, ito yung mga examples. So, I have 6 examples. Umpisan natin yung pinaka-simple. I have 2x plus 8. Ang greatest common factor ng 2x plus 8 is 2. So, para siyang distributive property, pero in reverse. So, kabaligtaran ng distributive property using GCF is yung ito, yung factoring using GCF. So, nasa 2 yung labas, 2 divided by 2x, meron kang x, 2 divided by 8 is equal to 4. Kaya ito yung factor ng 2x plus 8 using your GCF or greatest common factor. At itong 9y minus 3 naman, ang GCF natin dito is si 3. Kaya, ang factoring nyo, ilabas nyo si 3 dito, divide nyo sa 9y and 9y minus 3, at meron kang 3y minus 1 sa loob. Now, kung gusto nyo i-check kung tama yung ginawa nyo, pag dinistribute nyo si 3 sa 3y, it's equal to 9y, and distribute nyo si 3 sa negative 1, it gives you 3. So, ganun lang kasimple yung pag-factor ng polynomial na ganitong type. So, sa number 3, meron kong 5x plus 15y minus 25. Greatest common factor ko is 5. Ilalabas ko si 5 doon sa original polynomial. Kaya ang matitira na lang sa loob ng parentheses is x plus 3y minus 5. So, yan yung factor mo for number 3. At sa number 5 naman, I have 12m squared y minus 5y squared z. My GCF here is y kasi wala naman akong common sa 12 and 5, kundi 1. At ang m, wala namang m dito. At yung z, nandito rin lang. So, y yung greatest common factor ko. So, pag nilabas ko si y, I have 12m squared minus 5y and z. And then sa last example ko, I have 144 ABC
plus 24a squared b cubed c to the 5th. So, ang greatest common factor ko sa coefficient is 24 kasi makakadivide siya sa 144 at 24. At sa mga variables naman is a, b, and c. So, pag nilabas yung si 24a, b, c dito sa terms na to, you'll have 6 plus a, b squared c to the 4th as your factor. Now, sa factoring, mahalaga na familiar kayo sa multiplication table. So, kailangan expert kayo sa multiplication table para mas madali yung pag-factor using this method. Kasi kapag nakita nyo na yung number, alam nyo na agad kung ano yung greatest common factor without listing all the possible factors na pwede nyo piliin.